Si Hajime ay isang may magandang hitsura ngunit walang muwang na nilalang na pinagtaksilan ng lahat kaya kumakain siya ng mga halimaw upang maging isang SS rank Godslayer at maging malakas. Bago siya naging ganito si Hajime ay nasa gitna ng kadiliman hindi alam kung siya ay buhay o patay na. Nagising siya na hindi alam kung nasaan siya pagkatapos niyang mahulog sa Great Orcus Labyrinth na walang katabi. Nagsimula siyang maglakad-lakad naghahanap ng mga paraan upang makatakas sa labyrinth ngunit doon nakita niya ang isang kuneho na naliligaw mula sa resero na madaling pumutol ng mga lobo. Napansin siya ng kuneho at inatake siya ngunit lumalabas may iba itong inaatake sa likod ni Hajime isang higanteng halimaw. Sinisingil nito ang isang pag-atake at pinutol ang ulo ng kuneho bago ito nagsimulang kainin na ikinatroma kay Hajime na napagtanto na siya na ang susunod. Ibinaling ng halimaw ang kanyang atensyon kay Hajime at inatake siya na pinutol ang kanyang braso. Si Hajime ay nagsimulang magsuka ng dugo at lumingon sa likod upang makita ang hayop na kumakain ng kanyang braso at gustong kumain ng higit pa. Lumapit ito kay Hajime at nang subukan niyang tumakas gamit ang kanyang mahika patuloy siyang hinahabol ng halimaw dahan-daang lumalapit ngunit nagawa ni Hajime na makatakas sa isang butas. Nawala ng dugo at namatay si Hajime ngunit pagkatapos ay nagising siya at sa harap niya ay isang banal na kristal isang bato na binubuo ng maraming mana. 10 araw sa nakaraan si Hajime ay nagbabasa tungkol dito sa isang libro at nalaman na maaari nitong pagalingin ang anumang pinsala at ikalat ang anumang sumpa. Pagkatapos naglakbay si Hajime at ang kanyang grupo sa Great Orcus Labyrinth na naghanda para sa digmaan. Sa panahon ng misyon si Hajime ay halos mapalakpak ng isang halimaw ngunit ang kanyang kaibigan si Cookie ay nagligtas sa kanya mula sa halimaw tulad ng isang Chad. Sinabi ni Cookie sa lahat na iingatan niya ang mga ito at isang NPC si Daisok ang nang-insulto kay Hajime na tinawag siyang walang silbi. Gayunpaman hinikayat ni Cookie si Hajime at sinabihan siyang magsanay ng higit pa at magtrabaho ng mas mahirap. Ang grupo ay tumangala at nakakita ng isang pambihirang maliwanag na asul na sulyap na kristal at pagkatapos na isipin ng mga batang babae na ito ay maganda sinubukan itong kunin ni Daisok ngunit ito ay nagiging sanhi ng pagkinang ng kristal at inilipat sila sa isang labyrinth. Doon nagsimulang lumitaw ang mga halimaw at nakapalibot sa kanila isang bitag ng kamatayan. Ang kanilang senior si Mel ay gumagamit ng kanyang magic at lumikha ng isang shield force field ngunit ang halimaw ay madaling dumaan at gusto nitong pistehan sila. Gayunpaman ginagamit ni Hajime ang kanyang magic transmute at pinipigilan ang halimaw habang sinasabi sa iba na tumakas. Nangako si Mel na babalik sila para sa kanya at iiwan si Hajime para maging bida. Pagkatapos sinubukan nilang iligtas si Hajime sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang paraan upang makatakas at naglunsad sila ng isang pag-atake ngunit ang isa sa kanyang mga kaibigan ay sadyang bumaril kay Hajime sa halip kumakain sa kanya pabalik. Sa kasalukuyan si Hajime ay nababaliw unti-unting nawawala ng isip at gustong mabuhay at mamatay. Sa sakit na nananatili sa kanyang putol na kaliwang braso sinimulan niyang maghanap ng masisisi. Sa kanyang kamalayan alam niyang may sinasadyang bumaril sa kanya at napagtanto niyang ito ay Daisok. Sa panahon ng pagbagsak ng bumagsak si Hajime sumisigaw si Kyori para sa kanya ayaw niyang mawala ang kanyang baby daddy. Dahil mga araw bago sinubukan ni Kyori na hilingin kay Hajime na huwag sumama sa kanila sa labyrinth pagkatapos niyang magkaroon ng masamang panaginip tungkol sa pagkawala nito. Napagtatanto na ang kanyang kakayahan ay basura hiniling ni Hajime kay Kyori na protektahan siya dahil siya ay isang pari at pinagaling siya sa kanyang mga kapangyarihan kung siya ay nasugatan. Bagamat ipinangako niya na gagawin niya may iba pang ideya ang fate at iyon ay para mamatay si Hajime. Napagtatanto na malapit na siya sa pintuan ng kamatayan si Hajime ay nagtanim ng sama ng loob sa lahat ng kanyang nalalaman. Inipon ni Hajime ang kanyang never say die attitude at napagtanto na nasa bingit na ang kanyang buhay. Nabaliw si Hajime at nagsimulang uminom ng banal na tubig upang pagalingin ang kanyang sarili habang nagpaplano ring kainin ang halimaw. Pagkatapos sinubukan siyang kainin ng 2 lobo ngunit natalo sila ni Hajime at nahuli sila sa isang butas. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng mga piraso ng kanilang karne upang sa wakas ay makakain na siya. Bigla siyang nabulunan na parang may nasusunog sa loob at mula sa kanyang dugo nag-mutate ang kanyang genetics at siya ay naging isang Edger Kaneki. Makalipas ang ilang oras nagising siya pagkatapos uminom ng holy water malapit sa kanya. Pakiramdam niya ay nagbago ang kanyang katawan para sa mas mahusay at tinitingnan niya ang kanyang sariling refleksyon at iniisip na siya ay mula sa Linkin Park.
Inilabas ni Hajime ang kanyang status plate at doon nakita niya na tumalon siya sa antas at nakakuha ng mga bagong kasanayan pagkatapos kumain ng karne ng halimaw. Sinusuri niya ang kanyang mga kasanayan simula sa kontrol sa pag-iilaw at ginagamit niya ito upang magluto ng karne ng lobo para makakain niya. Pagkatapos sa kanyang paghipo makikita niya ang bawat detalye ng mga bagay na kanyang nahawakan. Hinahawakan at sinusuri niya ang iba't ibang mga bato upang makagawa siya ng sarili niyang sandata. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang buong Minecraft at lumikha ng isang revolver at mga bala mula sa mga bato upang maging pangunahing sandata niya. Gamit ang mahika ng kidlat inilapat niya ito sa kanyang baril at nakakatulong ito sa paglabas ng mga bala. Si Hajime ay patuloy na umiinom ng banal na tubig habang kumakain ng higit pang mga halimaw na nagpapataas ng kanyang mga istatistika at nagbibigay sa kanya ng higit pang mga kasanayan. Gamit ang mga bagong kasanayan mula sa kuneho na kanyang kinain layunin ngayon ni Hajime na i-target ang malaking halimaw. Hindi tulad ng dati si Hajime ay puno ng kumpiyansa pagkatapos niyang mawala ang kanyang katinoan at magsimulang sumabog. Tinamaan ng halimaw ang kanyang baril kaya't naghagis siya ng flashbang at pinutol ang braso nito para makain niya ito. Pagkatapos lunukan na kuryente ni Hajime ang hayop at diretsyong bumaril sa pagitan ng mga mata nito. Nakatayo na matagumpay gusto ni Hajime na umuwi at maghiganti sa mga nagtaksil sa kanya. Makalipas ang isang linggo nagtayo si Hajime ng kampo sa unang palapag ng labyrinth kung saan iniinom niya ang banal na tubig at kumakain ng mas maraming halimaw. Napagtanto niya na ang mga halimaw na kinakain niya ay hindi nagbibigay sa kanya ng higit pang mga istatistika at dahil doon pumunta siya sa isang mas mababang palapag. Doon walang makita si Hajime at nang gamitin niya ang kanyang lampara upang sindihan ang lugar isang higanteng tuko ang umatake sa kanya halos ipadala si Hajime sa impyerno. Gayunpaman ginamit ni Hajime ang kanyang flashbang binulag ang hangal na butiki at pinaputukan ito at napatay. Pagkatapos ay pumunta siya sa mas mababang palapag at humarap sa mas maraming halimaw bawat isa ay mas mapanganib kaysa sa iba habang siya ay bumababa. Samantala sa kaharian ng iba ay nag-uulat sa hari tungkol sa nangyari nang hawakan ng Simp de Zucat ang kristal ni Evland at ipinadala sila sa ika-65 palapag. Ipinaalam nila sa hari ang tungkol sa kanilang pakikipaglaban sa Behemoth at pagkawala ng isa sa mga tinawag na bayani ng kanilang Diyos si Hajime at dahil dito pinagbawalan sila ng hari na sabihin ito sa sinuman. Ang pagkarinig nito ay nag-trigger ng PTSD sa Shizuko na nandoon sa panahon ng kanyang kaibigan na si Cory ay umiiyak pa rin kahit na sa kanyang pagtulog matapos mabigang protektahan si Hajime tulad ng kanyang ipinangako. Sa panahon ng labanan ng mahulog si Hajime sa kailaliman kasama ni Shizuko si Kuki pinipigilan ang luhaang mata na si Cory na subukang tumalon at iligtas si Hajime na sinabi kay Cory na wala silang magagawa sa kabila ng pangako nitong protektahan siya. Ngayon nakonsensya si Shizuko dahil noong una silang ipinatawag sa mundong ito unang ipinakilala sa kanila ng kaharian ang malaking digmaan sa mundo sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo. Ang digmaan ay labis na pinaboran ang mga demonyo nang malaman nila kung paano kontrolin ang mga halimaw at dahil doon ang Diyos ng paglikha na sinasamba ng mga tao si Edith ay tinawag ang mga estudyanteng ito upang maging kanilang mga bayani laban sa mga demonyo. Ipinahayag ni Kuki na sasali siya sa paglaban para sa mga tao at ang kanyang kaibigan si Reietero ay sumali sa kanyang layunin. Dito sinamahan sila ni Shizuko at ipinakita ni Cory ang kanyang suporta sa pamamagitan din ng pagsali sa kabila ng kanilang guro hinihiling ni Aiko na tanggihan nila ang tawag ng bayaning ito at umuwi. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya ngayon lang napagtanto ni Shizuko na hindi ito kasing dali ng inaakala niya. Biglang lumitaw ang isang kinakabahan na si Daisuke at nagsimulang makipag-usap sa kanyang sarili na nagsasabi kung paano walang makakaalam. Nang anyayahan siya ni Shizuko na magsanay kasama niya natakot si Daisuke at mabilis na umalis. Matapos itong makita na alala ni Shizuko kung paano palaging nakikipag-away si Daisuke kay Hajime dahil gusto niya si Cory at naghinala siya na siya ang may pananagutan sa pagkahulog ni Hajime. Bumalik sa kanyang silid na gising si Cory at wala siyang maalala na nangyari sa labyrinth. Nang ipaalala sa kanya ni Shizuko nagsimulang umiyak si Cory at gusto niyang iligtas siya. Samantala si Hajime ay bumaba ng 50 na antas sa labyrinth at doon ay nakakita siya ng isang higanteng pinto at naging mausisa kung ano ang nasa likod nito. Nakikita niya ang ilang kakaibang mga kandado dito at sa una sa tingin niya ay kailangan niyang ilagay ang kanyang pipino sa loob ngunit sa halip ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahika at nakuryente siya. Bigla ginising nito ang dalawang naglalakihang halimaw at habang madaling mahawakan ni Hajime ang una ang pangalawang halimaw ay mas matalino.
Patuloy nitong hinaharangan ang mga putok ng baril ni Hajime gamit ang defensive magic ngunit alam ni Hajime kung paano ito hahawakan. Patuloy niyang spam ang kanyang mga kuha hanggang sa masira ang kalasag at kapag sinubukan nitong umatake umiiwas si Hajime at tinutukan ang mata nito upang talunin ito. Bumalik sa kaharian sinabi ni Cory kay Shizuko na sa kabila ng hindi niya alam kung buhay pa si Hajime hiniling ni Cory kay Shizuko na tulungan siyang lumakas para makapunta siya sa bangin at mailigtas si Hajime na sinang-ayunan ni Cory na tulungan. Bumalik kasama si Hajime bumunot siya ng mga mana stone mula sa mga patay na halimaw at ginamit ang mga ito bilang mga susi sa pinto na nagbubukas nito. Sa loob nakakita siya ng isang maliwanag na dilaw na kubo at mula rito ay lumilitaw ang isang batang babae na nakulong sa kahon. Bagamat sa una ay nabigla si Hajime pagkatapos ay gusto niyang iwanan na lamang ito at umalis ngunit ang batang babae ay nagmamakaawa sa kanya na tulungan siya na nangangako na gagawin niya ang lahat. Sinabi niya sa babae na nakapanood na siya ng mga horror movies dati at ang pagpapalaya sa isang taong nakulong ay palaging isang masamang ideya ngunit ang batang babae ay nagsusumamo na siya ay pinagtaksilan. Ang marinig ito ay sumasalamin sa kaluluwa ni Hajime kaya bumalik siya sa kanya at nagtanong kung bakit siya pinagtaksilan at nakulong dito. Ipinaliwanag ng batang babae na siya ay isang napakalakas na vampira na minsang nagprotekta sa sarili niyang mga tao ngunit pinagtaksilan ng sarili niyang ministro na hindi na nangangailangan ng kanyang tulong. Dahil hindi maaaring mamatay ang babae nakulong siya dito dahil mabilis siyang gumaling at mamanipula ang mana na ginagawa siyang immortal. Matapos marinig ang kanyang pagmamakaawa ginamit ni Hajime ang kanyang mahika at sinubukang palayain siya at pagkatapos niyang gumastos ng malaking halaga ng kapangyarihan ang babae ay nakalaya mula sa kanyang kulungan. Hinawakan ng babae ang kamay niya at hiniling na bigyan siya ng bagong pangalan dahil gusto niyang iwanan ang dati niyang pangalan. Matapos makita ang kanyang co-edness humalukip-kip si Hajime sa kanyang pulso at pinangalanan siyang Yuan na nangangahulugang ang buwan na kahawig ng kanyang blonde na buhok at pulang mata. Niyakap siya ni Yua bilang pasasalamat ngunit bigla silang inatake at iniligtas siya ni Hajime. Nasaksak siya at may tinik sa likod ay binuhusan niya ito ng holy water at hinila siya ni Yua palabas. Tinitingnan niya ang crappy monster at napagtanto na narito ito para pigilan si Yua sa pagtakas. Ibinigay niya kay Yua ang kanyang coat na isusuot at isinuot sa kanyang likod na parang sanggol na koala. Tumalon pababa ang halimaw at nagsimulang bumaril si Hajime habang ipinangako sa sarili na kakainin niya ang alimango na makulit na ito mamaya. Iniiwasan ni Hajime ang bawat pag-atake ng halimaw at ginagamit niya ang bawat bala, bawat bomba at bawat mahika sa kanyang arsenal ngunit walang epekto sa halimaw na ito. Biglang umakyat si Yua at kinagat siya sa leeg upang sipsipin ang kanyang dugo na ginawa ang kanyang sarili sa kanyang pinakahuling sandata. Sa pamamagitan nito nilapitan ni Yua ang halimaw at nagpatawag ng isang spirit bomb upang ihulog ito sa halimaw na ipinadala ito upang salubungin si Haring Kai. Gayunpaman nakaligtas ang halimaw ngunit pagkatapos makita ang kanyang kapangyarihan hiniling sa kanya ni Hajime na gawin itong muli. Inabala ni Hajime ang halimaw at sa pagkakataong ito nagpatawag si Yua ng isa pang spirit bomb at kinain ito sa ulo ng halimaw. Si Hajime ay tumalon pababa at direktang bumaril kung saan tumama ang bomba at pinapadala nito ang halimaw na magpalamig kasama ang Uchiha clan. Pagkatapos tinanong niya si Hajime kung bakit siya iniligtas at sinabi niya kay Yua na nadama niyang obligado siyang gawin ito pagkatapos niyang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa kanya. Nalaman ni Hajime na si Yua ay isang 300 taong gulang na vampira at sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sinabi niya kay Hajime na ang mga labyrinth ay nilikha ng mga nilalang na tinatawag na Mavericks na minsan ay lumaban sa mga Diyos. Ngunit nang matalo sila sa labanan ang mga Mavericks ay nagtago sa ilalim ng labyrinth at sa ibaba ay mayroong isang landas upang makatakas sa labyrinth at tumungo sa ibabaw. Nakahanap si Hajime ng isang malakas na sagwan at pagkatapos makita ang kalikasan nito madali niya itong ginawang isang malakas na ripple. Matapos makita kung gaano siya kahanga-hanga sa pagmamanipula ng mana tinanong ni Yua si Hajime kung paano siya napunta sa labyrinth. Sinabi sa kanya ni Hajime ang lahat simula sa kung paano siya ipinatawag sa mundong ito bilang pinakamahina hanggang sa kung paano siya pinagtaksilan ng isa sa kanyang mga kaklase hanggang sa kung paano siya halos mapatay ng halimaw at mawala ng braso ngunit sa halip ay gumanti sa halimaw na iyon at kinain na parang almusal. Matapos marinig ang kanyang kwento nagsimulang maiyak si Yua ngunit tiniyak ni Hajime sa kanya na tulad ni Vinland Saga wala siyang kaaway at walang paghihiganti sa mga dati niyang kaibigan at ang pinagtutuunan niya ng pansin ay ang paghahanap ng daan pauwi.
Nagsimulang malungkot si Yua pagkatapos niyang sabihin iyon at napagtanto ni Hajime na hindi tulad niya wala siyang bahay na babalikan kaya sa halip tinanong niya si Yua kung gusto niyang bumalik kasama niya sa mundo ng mga tao na masaya namang tugon ni Yua at sumang-ayon at nagiging masaya. May nadetect silang malapit sa kanila at ang susunod na nalaman nila nasa Jurassic Park sila hinahabol ng mga dinosaur na may mga cute na bulaklak sa ulo. Bago ito nakakita sila ng isang dinosaur na tumutuntong sa mga bulaklak at dito nila napagtanto na ang mga bulaklak na iyon ay mga parasito at may isang taong kumokontrol sa mga dinosaur na ito sa pamamagitan ng mga bulaklak. Mabilis na nakatakas si Hajime at kasama si Yua sa kanyang likod na patuloy na kinakagat ang kanyang leeg para sa kanyang dugo, hinahanap nila ang utak. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang kahoy na hinalang pasukan at habang nakita sila ng mga dinosaur pinamamahalaan nilang makapasok at iwanan ang mga butiki na ito sa alikabok. Pagkatapos nilang makapasok isinara ni Hajime ang landas at nang purihin siya ni Yua sinabihan siya ni Hajime na huminto sa pagiging tamad at maglakad ng mag-isa. Napagtantong nasa loob sila sa isang lugar na kahoy na hinala maingat silang tumingin sa paligid ngunit biglang may lumitaw na ilang berdeng particle. Sinubukan ni Hajime na protektahan ang kanilang sarili ngunit bigla siyang pinigilan ni Yua at sinimulang salakayin siya habang sinasabing tumakas siya. Napagtatanto na ang kanyang katawan ay kontrolado ng mga berdeng particle patuloy siyang umiiwas ngunit nataman siya at nagpakita si Poison Ivy mukhang merienda at tinulak si Yua na tapusin si Hajime. Binaril nila siya at tumubo ito ng bulaklak sa kanyang ulo na mabilis na namatay at nagsimulang tumawa si Hajime na sinasabi sa kanila na ang pagkain ng mga halimaw ay nagbigay sa kanya ng pagtutol sa kontrol ng isip. Sa ilalim ng impluensya patuloy na inaatake ni Yua si Hajime at tumanggi siyang umiwas tinatakpan siya sa bawat pag-atake. Sinabihan siya ni Yua na barilin siya ngunit hindi nabigla at nang may ngiti binaril ni Hajime ang kanyang bulaklak at ang halimaw. Para matapos ang trabaho binaril niya si Poison Ivy point blank na ikinadismaya nito at habang nailigtas na ngayon si Yua nagalit din siya na talagang binaril siya ni Hajime nang walang pag-aalinlangan at sinimulan niyang tamaan siya na walang pinsala. Kasunod nito nagsimula sila ng campfire sa tabi ng hapunan at nang mag-alok si Hajime kay Yua ng pagkain tumanggi siya at sinabi sa kanya na habang masarap ang pagkain mas masarap ang kanyang dugo. Upang magdagdag ng pampalasa sa halo isinusuot niya ang kanyang suit sa kaarawan at kinakain ang kanyang hapunan sinisipsip ang matamis na nectar ni Hajime. Nang maglaon nagbukas sila ng landas patungo sa mas mababang antas at pagkaraan ng ilang araw umabot sila sa antas 100. Doon maingat na naglalakbay si Hajime at nang tanungin ni Yua kung bakit sinabi sa kanya ni Hajime na may inaasahan siyang naruroon at pagkatapos ng isang ilang minuto nakita niya ang isang martingale na higanting pinto. Nilapitan nila ito ng may buong paghahanda at sa kapangyarihan ng sandata ng plot binuksan nila ang pinto. Sa loob nakakita sila ng maraming malalaking banal na kristal na binubuo ng mana at nang makita ang kahangahangang bilang ng mga kristal na ito napagtanto nilang nasa pugad sila ng isang maverick. Napagtantong naabot na nila ang kanilang layunin magkahawak kamay sila at sabay-sabay na pumasok at biglang lumitaw ang isang malaking magic circle at mula rito lumabas ang isang mababang budget na CGI Hydra. Una itong umaatake sa bawat Hydra na nagpakawala ng kakaibang magic attack ngunit sina Yua at Hajime ay sumasalungat sa kanilang sariling mga pag-atake na nagdudulot ng malaking pinsala. Gayunpaman ginagamit ng puting kulay na ulo ang kapangyarihan nito upang pagalingin ang iba pang mga ulo. Matapos makita ito pinupuntirya nila ang puting ulo ngunit kapag inatake nila ito pinuprotektahan ito ng dilaw na ulo at agad na gumaling ng puting ulo. Habang patuloy nilang inaatake ang isang Hydra nataman si Yua ng isang itim na ulo ng Hydra at mabilis nitong ginamit ang Tsukuyomi nito na naging sanhi ng pag-freeze ni Yua at nakita ang kanyang sarili na nakulong tulad ng dati na iniwan siya ni Hajime upang mabilanggo ng walang hanggan. Si Yua ay sumisigaw sa paghihirap at napaluhod upang kainin ngunit iniligtas siya ni Hajime umatras at naghagis ng granada na sumunog sa Hydra. Nagtago si Hajime nakita si Yua na walang malay at ginamit ang kanyang banal na tubig para gisingin siya. Nanginginig pa rin sinabi ni Yua kay Hajime kung ano ang kanyang nakita at kung gaano siya nasaktan at nang makita ito idiniin ni Hajime ang kanyang panloob na tiyan at hinalikan si Yua na nagbibigay sa kanya ng mga paro-paro. Tiniyak ni Hajime kay Yua na mananalo sila at sabay silang uuwi na siyang nagpangiti sa kanya. Napagtatanto na kailangan nila ng mas malaking firepower inilabas ni Hajime ang malaking baril at hiniling kay Yua na takpan siya. Sinimulan niyang salakayin ang Hydra na epektibo at kapag sinubukan ng itim na ulo ng Hydra ang parehong trick na aalala ni Yua ang halik at hindi naapektuhan.
Pagkatapos ay sinubukan nitong gawin ang parehong bagay kay Hajime at habang nararanasan niya ang dati niyang nakakatakot na karanasan sa pagpapalakpak ng kanyang braso ng isang halimaw, binati niya ito ng nakangiti at sinimulang pasabugan ang ahas. Inilabas ni Hajime ang kanyang malaking baril, sinisingil ito at pinasabog ito sa puting ulo ng Hydra kasama ng ilan pa. Ang kanyang pag-atake ay nag-iwan ng 3 ulo at mula sa likod ni Hajime si Yua ay nagpatawag ng ilang baby spirit bomb na nagprito sa hangal na butiki hanggang sa isang malutong. Bumagsak si Yua at habang nagdiwang si Hajime, tumaas ang isa pang ulo ng Hydra na mukhang mas mapanganib kaysa sa iba. Ipinutok nito ang isang nakabulag na Kamehameha kay Yua at tumalon si Hajime sa kanyang harapan upang iligtas siya. Habang naaayos ang alikabok, iminulat ni Yua ang kanyang mga mata nang hindi nasaktan habang si Hajime ay bumagsak sa kanyang harapan nang wala ang isang mata nito. Mabilis na umiinom si Yua ng holy water para mabawi ang lakas at protektahan si Hajime mula sa isa pang pag-atake sa pamamagitan ng pagtawag ng isang kalasag. Habang ang ahas ay patuloy na nag-spam ng mga pag-atake, kinaladkad ni Yua si Hajime palabas doon para magtago at pinainom siya ng holy water na may halik para gumaling siya. Ang sunod-sunod na pag-atake ay tumama sa kanilang takip at sa desperasyon itinaas ni Yua ang baril, hinalikan si Hajime at busog si John Wick, tumangging tumayo. Umiwas si Yua sa isang pag-atake at binaril ang ahas, ngunit wala itong epekto at sa halip ay iniinis ang ahas. Nagsuka ito ng isa pang Kamehameha kay Yua, nalaglag pareho siya at ang baril. Tumangging sumuko, sinubukan ni Yua na abutin ang baril at nagsimulang umiyak nang makita niya ang walang buhay na katawan ni Hajime. Samantala naririnig ni Hajime ang kanyang mga luha at habang ang ahas ay humihip ng isa pang pag-atake kay Yua, iniligtas siya ni Hajime sa tamang oras. Habang si Yua sa isang braso at isang baril sa kabilang braso, si Hajime ang sumugod sa ahas at sinabihan si Yua na sipsipin ang kanyang dugo para manalo sila. Habang siya ay sumisipsip, umiwas si Hajime at sa kanyang isip naaalala niya kung gaano siya kahirap na ipaglaban ni Yua habang siya ay nalulumbay at biglang nakakuha siya ng power-up na nagbibigay sa kanya ng Ultra Instinct. Pagkatapos niyang sumuso, sinabihan siya ni Hajime na suportahan siya habang siya ay nagse-set up at pagkatapos ay sinisingil ni Hajime ng direkta sinasabog ang butiki, umiiwas sa mga pag-atake nito. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang kisame at tinatamnan ito ng mga granada. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang mga granada na gumuho sa kisame sa ibabaw ng ahas at ginamit ang kanyang mahika para saksakin ito ng mga tinak. Biglang nagpatawag si Yua ng napakalaking spirit bomb at pinasabog ito sa ahas, pinirito itong malutong. Pagkatapos ng pag-atake, bumagsak si Hajime at may ngiti sa kanyang mukha, humiga si Yua sa ibabaw niya at niyakap siya upang ipagdiwang ang kanilang panalo. Bumalik sa kaharian ng Beroong, si Aiko ay nagrereklamo sa isang nakatataas tungkol sa pagpapadala sa kanyang mga mag-aaral sa digmaan at upang labanan ito, sinabi niya kay Aiko na hindi niya pipilitin ang sinuman sa kanyang mga estudyante na lumaban kung ayaw nila. Sa ika-6 na palapag, si Kaori at ang iba pa ay nasa isa pang misyon ng pagsasanay at habang nagdadalamati pa rin si Kaori kay Hajime, ginamit ni Cookie ang kanyang pulso para hikayatin siyang magpatuloy, ngunit ang iba ay humarang sa kanya at hinihikayat siya ng maayos. Matapos ang kanilang labanan sa Hydra, nagising si Hajime sa isang mapayapang kama at sa tabi niya ay si Yua na nakakapit sa kanya, tumatangging bumitaw hanggang sa makuryent ni Hajime ang kanyang mga balak palayo. Nagising si Yua at niyakap siya na maluwag nang makitang okay na siya. Sinabi niya sa kanya na nasa pugad sila ng Maverick pagkatapos mag-isa na bumukas ang pinto at kinaladkad niya ito papunta sa kama. Nang mapagtantong wala na ang kanyang napakalaking plano, tinanong niya siya kung bakit nakasuot sila ng kanilang mga damit sa kaarawan at sinabi niya sa kanya na nilinis niya siya tulad ng kung paano nililinis ng mga pusa ang kanilang mga sanggol. Pagkatapos ay nagsusuot sila ng damit at naglalakad-lakad habang nililibang ang magandang lugar. Nakarating sila sa isang malaking bahay at nakahanap ng isang higanting paliguan at habang gustong maligo ni Yua ng magkasama, mas gusto ni Hajime na maligo mag-isa. Sa loob ng bahay, patuloy silang tumitingin sa paligid at habang nakakandado ang karamihan sa mga silid, nakita nilang bukas ang isa. Sa loob ay ang mga labi ng isang Maverick sa kanyang trono at mayroon ding isang higanting magic circle. Tinapakan ito ni Hajime na nagpapagana ng mahika na nagbibigay sa kanya ng mga alaala ng Maverick at gumising sa kanyang kaluluwa. Ipinakilala ng namatay na si Maverick ang kanyang sarili bilang si Oscar, ang lumikha ng labyrinth na tinatawag na Liberator, hindi isang Maverick. Ipinaliwanag niya na isa lang siyang recording na gustong mag-iwan sa kanila ng mensahe tungkol sa kung bakit nakipaglaban ang mga Liberator laban sa mga Diyos.
Samantala muling umabot sa level 65 si Koki at hanggang at doon sila humarap sa parehong halimaw na lumabag sa kanila at pumalakpak kay Hajime sa Behemoth. Habang tensyonado si Meld pagkatapos ng nangyari noon, kumpiyansa sina Shizuko at Koki na sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng ibang resulta. Ang lahat ay nagpaputok at si Cory ay kumikilos na parang bayani at nangako na wala ng kamatayan. Unang umatake si Koki at kasama ang lahat para suportahan ang isa't isa, lumikha sila ng battle formation na humahanga kay Meld. Pagkatapos umatake sila, pinipigilan ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagpigil nito. Pinutol ang mga sungay nito at si Koki inaatake ang huling suntok habang si Cory ang nagsisilbing suporta. Biglang ibinaba ng halimaw ang sungay nito at tumalo ng mataas para i-target ang support squad. Ngunit mabilis na tinawag ni Suzo ang isang hadlang upang pigilan ang halimaw at kapag nagpupumiglas siya, binibigyan siya ni Cory ng tulong upang palakasin ang hadlang na nagpabagsak sa halimaw pabalik na iniiwan itong mahina para sa grupo na umatake. Namatay ang halimaw sa kanilang mga kamay at habang ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang tagumpay, hindi pa rin nakaka-move on si Cory mula sa pagkamatay ni Hajime. Bumalik kay Hajime, sinabi sa kanya ni Oscar na ibibigay niya kay Hajime ang kanyang kapangyarihan na gamitin laban sa kasamaan at hilingin sa kanya ang pinakamahusay. Biglang naramdaman ni Hajime na parang sasabog ang kanyang ulo at sinabi kay Yua na hindi nagbago ang kanilang layunin at iyon ay ang umuwi. Sinabi niya sa kanya na mayroon na siyang sinaunang magic ng paglikha na maaaring magdagdag ng enerhiya sa mga hilaw na mineral na nagbibigay sa kanila ng mga espesyal na katangian. Gamit ang bagong kasanayang ito, gustong ituro ito ni Hajime kay Yua at habang nag-aalangan siya, itinaas siya ni Hajime kaya gusto niyang matuto. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Yua na nahihirapan siyang gamitin ito at sinabi ni Hajime na hindi ito akma sa kanyang build. Pagkatapos itinatapon nila ang kalansay ni Oscar, ginagawa itong pataba at hinanap ang silid ng pagsasaliksik ni Oscar. Doon nakahanap sila ng paraan patungo sa ibabaw gamit ang singsing ni Oscar at ang magic circle. Ipinakita sa kanya ni Yua ang isa pang libro at sa loob nito ay sinasabi na ang ibang mga labyrinth ay may sariling tagapagpalaya na magbibigay sa kanya ng iba't ibang sinaunang mahika at sa impormasyong ito may ideya si Hajime na isa sa mga mahikang iyon ang magdadala sa kanya at kay Yua pauwi. Gamit ang singsing ni Oscar, nakahanap sila ng higit pang mga silid na may iba't ibang mapagkukunan sa kasaganaan at sinabi ni Hajime kay Yua na dapat silang manatili dito sandali upang maghanda bago pumunta sa ibabaw. Pagkatapos si Hajime ay naliligo mag-isa, ngunit si Yua ay nagpakita na sumama sa kanya. Habang tumututol si Hajime sa kanyang aksyon, wala siyang pakialam at ipinakita sa kanya ang kanyang mga pakana na nagpagising kay Hajime sa kanyang basilisk at nang subukang makatakas ni Hajime, pinigilan siya ni Yua sa kanyang mga matambok at pinapalakpak siya. Nang maglaon, gumawa si Hajime ng bagong braso para sa kanyang sarili at sa iba't ibang bagay kabilang ang isang peking mata at isang eye patch. Ipinagpatuloy niya ang paggawa ng mga armas at kagamitan na parang nasa Minecraft habang nag-e-enjoy din sa pagluluto ni Yua. Sa wakas, gumawa siya ng singsing at isinuot kay Yua na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamasayang vampirang nabubuhay. Pagkatapos tumayo sila sa magic circle, ganap na handa at pumili sa hasang na may mga karne ng halimaw. Binalaan ni Hajime si Yua na ang kanyang mga sandata at mahika ay magdudulot ng mga isyo sa mga tao sa ibabaw at maging sa mga Diyos na ginagawa itong laban sa mundo, ngunit tiniyak ni Hajime kay Yua na hanggat mayroon silang nakabalangkas na baluti sa isa't isa, magagawa nilang yumuko ang buong mundo sa kanila. Sa ibabaw, isang mapanlinlang at makapal na kuneho na mabalahibo ang nakatago sa paligid, naghihintay ng isang tao kapag ang isang T-Rex na may dalawang ulo ay nagpakita, tinakot siya at hinabol siya. Umakyat siya upang maiwasan ito, ngunit pagkatapos lumitaw ang isang magic circle at sumabog at ang lahat at mula rito lumabas sina Yua at Hajime. Nang magdiwang sina Hajime at Yua pagdating sa ibabaw, tuwang-tuwang tumakbo ang kuneho sa kanila, sinasabi kung paano niya sila hinintay na ikinalito nina Hajime at Yua. Habang ang mag-asawa ay nais na huwag pansinin siya dahil sa pagiging isang nakakainis na kuneho, kumapit siya kay Hajime at nagmakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang pamilya. Tumanggi si Hajime na tulungan siya dahil hindi siya nito nakikilala at nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang makakapal na balak para akitin siya, nagalit si Hajime. Biglang bumalik ang dalawang ulong butiki at tinatakot ang kuneho na parang Chad. Naiinsulto si Hajime sa presensya nito at madali siyang pinalakpakan ng kanyang mga baril. Nang makita kung gaano siya kalakas, ipinakilala ng kuneho ang kanyang sarili bilang Shia at desperadong nakiusap siya kay Hajime na tulungan ang kanyang pamilya habang nakakapit sa kanyang mga paa.
Matapos makita ang kanyang desperasyon pumayag si Hajime na makinig sa kanya at hinampas ang kanyang ulo dahil sa paggamit ng kanyang robe para panasan ang kanyang mga luha. Sinabi ni Shia na ang isang cute na batang babae na tulad niya ay hindi dapat magalit ngunit inihaw siya ni Hajime na sinasabing mas cute si Yua. Nang marinig ito inilabas ni Shia ang kanyang malalaking baril ng mas makapal na mga plot kumpara sa curtain ni Yua na nagpagulo kay Hajime at nang asar kay Yua ng sapat para makatawag siya ng buhawi. Kasunod nito ipinaliwanag ni Yua na hindi tulad ng kanyang kapwa Beastman maaari niyang manipulahin ang mana at isa sa kanyang mga kasanayan ay ang future sight na nagbibigay daan sa kanya na makita ang hinaharap. Pagkatapos gamitin ito nakita niyang lilito dito sina Hajime at Yua at may iligtas nila ang kanyang lahi. Tumanggi si Hajime at tinawag ang isang motorsiklo upang umalis sa kabila ng pagsusumamo ni Shia para sa kanilang tulong. Ngunit kapag si Hajime ay humingi ng gantimpala ang Shia ay maaari lamang manatiling tahimik. Sa kanyang future sight alam ni Shia na papunta sila sa malaking puno para sa labyrinth doon at binalaan sila na napapalibutan ito ng fog na nakakabulag ng mga pandama at nag-aalok siya na sumama sa kanila bilang katutubo ng lugar. Biglang pumayag si Yua na kunin siya bilang tour guide na nagpatalon kay Shia sa kaligayahan at na-freeze ni Yua na hindi interesado sa kanyang mga yakap. Pagkatapos sa mabalahibong nayon ang isang hangal na maliit na mabalahibo ay halos kainin ng dragon ngunit naligtas sa pamamagitan ng isang putok ng baril. Mula sa malayo sumigaw si Shia sa kanyang mga tao na mayroon siyang bayani at nang tunguhin ni Hajime ang mga dragon ginulo siya ni Shia sa kanyang mga pakana na labis na ikinainis niya kung kaya't ginawa niya itong pain at nakipagkita sa kanya sa mga dragon para tumpak nitong mabaril ang mga sumpain na butiki at pagkatapos niyang mapunta hiniling niya kay Hajime na tretuhin siya ng mas malumanay. Sa loob ng ilang araw sina Hajime at Yua ay nananatili sa kanila upang pumatay ng mga halimaw habang ipinapaliwanag ni Shia kung paano dahil sa kanyang mga kapangyarihan siya ay nakatadhana na mamatay sa kamay ng kanyang mga kapwa hayop na naging dahilan upang iwan siya ng kanyang buong yapak upang maiwasan ang kapalarang iyon. Pagkatapos nagtayo sila ng kampo kasama ang mga duwende upang panatilihing ligtas ang kanilang mga kapwa kuneho at matapos makita kung gaano kahusay si Hajime hiniling ni Shia na samahan siya sa kanyang paglalakbay. Kasunod nito hiniling ng mga kuneho kay Hajime na sanayin sila upang maging mas malakas kaya sinimulan niya ang kanilang sariling montage ng pagsasanay ngunit sa halip na humanga pa ulit-ulit nilang ipinakita kung gaano sila kapacifist. Naging malabo sila sa ilang cute na bulaklak kaya tinapakan ni Hajime ang bulaklak at sinabihan silang manghuli ng mga halimaw. Pagkatapos tulad ng ginagawa ng lahat ng iba pang mga kuneho lumalakas si Shia at lumalapit sa paghampas kay Yua. Sa kanyang pagsasanay at tulad ng sa tingin niya ay nakuha niya siya pinalamig siya ni Yua ngunit ipinapakita nito kung gaano kalaki ang paglaki ng Shia. Nag-pop up si Hajime humihingi ng ulat at inaprobahan ni Yua ang kakayahan ni Shia na lumaban. Pagkatapos tinanong ni Hajime kung bakit gusto niyang sumali sa kanyang paglalakbay at sinagot ni Shia na gusto niya itong makasama at magkaroon ng kanyang mga sanggol na ikinagulat ni Hajime at ikinagalit ni Yua. Lumilitaw ang iba pang mga kuneho mas naka-jack up kaysa dati pagkatapos ng kanilang pagsasanay at mas masugid na nagpapakita kay Hajime kung gaano sila nagbago. Pagkatapos dinala nila si Hajime sa malaking puno at doon nakahanap si Hajime ng pasukan sa isa pang labyrinth na may parehong magic circle tulad ng kay Oscar. Ginagamit nila ang singsing ni Oscar at nagsindi ito ng banal na kasulatan at doon nila nalaman na kailangan nilang alisin ang apat pang labyrinth para makauwi na sila. Itinuon ni Hejim ang mga labyrinth na iyon at nagpaalam sa kanyang masugid na mga kasama at nang magmakaawa sila na sundan siya sinabihan sila ni Hajime na manatili at maging mas malakas na naghihikayat sa kanila. Matapos makita ang napakagandang sandali na ito naalala ni Shia ang isang sandali kasama ang kanyang ina nang umiyak siya sa kanya dahil sa kanyang mga kapangyarihan na nakakatakot sa kanya at nakikita siya ng iba bilang isang halimaw. Gayunpaman sa halip na aliwin lamang ang kanyang anak sinabi niya kay Shia na habang ang pagiging iba ay nakakatakot at nag-iisa may mga bagay din na siya lang ang makakagawa dahil iba siya at isang araw ipinangako niya kay Shia na makakahanap siya ng ibang mga tao na katulad niya. Ngayon natagpuan sila ni Shia Hajime at Yua at sinabihan niya si Yua na tuparin ang kanyang pangako na payagan siyang sumama sa kanila na buong pusong sinang-ayunan ni Yua. Sinabi ni Yua kay Hajime ang tungkol sa kanyang pangako at pagkatapos niyang pumayag sinabi ni Shia kay Hajime na kung ano ang nararamdaman niya ay mababago niya ang kanyang kinabukasan kapag kasama niya ito at kahit na pagkatapos na binalaan ni Hajime na ang kanyang mundo ay mahuhumaling sa kanyang mabalahibong tainga si Shia ay malugod na humarap sa kanila kaya sumama sa kanyang paglalakbay upang umuwi.
Pagkalipas ng mga araw bumalik sila sa kung saan sila nagkakilala dahil naniniwala si Hajime na malapit na ang isa pang labyrinth. Dahil sa sobrang swerte nahanap ito ni Shia at mula sa kung saan isang tinig ang sumalubong sa kanila sa labyrinth ni Mighty Risen isang tagapagpalaya. Habang naghahanap sila ng pasukan nakahanap muli si Shia ng isang lihim na pinto dahil sa swerte at sa loob sinalubong sila ng mga bitag na naging dahilan upang mabasa ni Shia ang sarili. Sinimulan silang kutsain ni Mighty sa pamamagitan ng isang stone tablet at dahil sa galit hinampas ito ni Shia ngunit sinabi ni Mighty sa kanila na lalago muli ang mga stone tablet. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay humakbang si Hajime sa isang booby trap na nag-trigger ng isang Indiana Jones-esque na bitag ng malalaking bola at habang hindi magagamit ni Yua ang kanyang mahika upang kontrahin ito umakyat si Shia at dinaig ang mga bola gamit ang kanyang napakalaking maso. Nakatagpo sila ng mas maraming booby traps at ang bawat isa ay lumalabag sa Shia ng higit pa kaysa sa iba inilalagay siya sa mga malagkit na sitwasyon at naglalabas ng puting gu sa kanyang mukha at pagkatapos ng ilang oras ng mga paglabag na ito kahit papaano ay bumalik sila sa kanilang unang silid at ngayon kailangang magsimula muli. Pagkatapos ng higit pang mga oras ng booby traps at white goo violations narating ni Hajime at ng mga babae ang isang napakalaking silid na puno ng mga suit ng armor. Sa kagustuhang makitang kumilos si Shia hinikayat ni Hajime at Yua si Shia na maging ligaw habang sinusuportahan nila siya. Gamit ang kapangyarihan ng pagkakaibigan sa kanyang panig sinimulan ni Shia ang pag-indayog ng kanyang maso habang si Hajime ay nagsimulang sumabog at nang si Shia ay nahulog sa kaaway si Yua ay nagtakip sa kanya tulad ng ipinangako na sinasabi sa kanya na maging mas mahusay at pagkatapos ng isang sesyon ng paghahatid ng buko sandwich sa armor suit binuksan ni Shia ang pinto at tumakas sila. Ang naghihintay sa kanila sa loob ay isang lumulutang na isla at isang suit of armor na kasing laki ng mobile suit na Gundam. Tinanong nila kung nasaan ang totoong Mallit gaya ng nakasulat sa mga tala ni Astra na si Mallit ay isang tao at patay na ngunit tiniyak sa kanila ng baluti na siya ay Mallit. Tinanong niya si Hajime kung bakit gusto niya ang sinaunang Salamangka at ipinaliwanag niya na kailangan niya ang mahika ng transportasyon sa pagitan ng mga mundo upang mapagan ang sarili ni Saikay pauwi at nang tanungin niya si Mallit kung mayroon siyang mahika na hinahanap niya sinabihan niya si Hajime na pumasok sa loob ng bahay. Pinaputok ni Hajime ang kanyang bazooka at sinabihan ang mga babae na puntiryahin ang core. Inihampas ni Shia ang kanyang martilyo sa armor na basag ito at tumalon si Hajime sa dibdib nito upang barilin ito kung saan ito nakamamatay. Gayunpaman ang baluti ay may isang malakas na layer ng depensa at habang sila ay ginulo nakita ng Shia ang isang pag-atake sa itaas. Ang mga batang babae ay humawak kay Hajime at umiwas siya sa mga bumabagsak na platform upang maiwasang mamash. Kung paanong inaakala ni Mallit na siya ay nanalo si Hajime ay agad na nag-transmission sa kanyang likuran na nag-abala sa kanya mula kay Yua na nag-shoot ng mga laser sa armor na nagbukas ng isang butas at si Hajime ay nakipagbuno dito at nag-shoot ng diretso sa kaibuturan na naging sanhi ng pagbagsak nito. Ni-freeze ito ni Yua para manatiling tahimik para mailabas ni Hajime ang kanyang napakalaking driller at mag-drill sa armor na tumusok sa gitna. Habang ang drill ay nakakabit sa core ang Shia ay lumulutang patungo dito at hinahampas ang drill tulad ng paglalagay ng isang pako sa isang kabaong na tinatamaan ang core nito. Natalo ang Gundam at hiniling ni Yua kay Shia na yumuko para maibigay niya sa kanya ang pinakamakapangyarihang headpats na nagpaluha kay Shia. Bigla nagsimulang magsalita muli si Mallit sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang huling kapangyarihan at binigyan si Hajime ng babala na ang iba pang mga Liberator ay magiging mas malupit dahil alam nilang lahat na balang araw si Hajime ang magiging isa na papatay sa Diyos ng mundong ito. Habang unti-unting nawawala ng kapangyarihan ang higanti lumilipad ang kaluluwa ni Mallit at hilingin niya kay Hajime ang pinakamahusay na kapalaran. Gayunpaman buhay pa rin si Mallit at lahat ng ginawa niya ay laro lang sa kanya at habang nagpapakyut siya habang mukhang low budget na tofu hindi nasisiyahan si Hajime at ang mga babae at pinuntahan siya ni Shia. Pagkatapos ay binigyan niya si Hajime ng gravity magic ngunit sinabi niya kay Hajime na hindi katulad niya o Shia si Yua ang pinakaangkop para sa gravity magic. Habang binibigyan ni Mallit si Hajime ng kanyang singsing na Liberator gusto pa niya at inalog-alog siya para ihulog niya ang kanyang kayamanan na masayang ninakaw ni Hajime. Sa kagustuhang umalis sila sa kanyang pugad hinailan ni Mallit ang pingga at nilunod ang buong silid pinilit silang umalis sa kanyang labyrinth at hilingin sa kanila ang swerte. Dinadala sila ng tubig sa ibabaw ngunit natamba si Shia pagkatapos niyang malunod kaya hinalikan siya ni Hajime para bigyan siya ng hangin.
At habang asar si Yua sinamantala ni Shia ang kanyang pagkakataon at pumunta para sa French tongue twisting special kay Hajime na ikinagalit niya. Nang maglaon nag-book sila ng kwarto sa isang resort at habang nag-aaway ang dalawang babae kung sino ang makakabasag ng kama kay Hajime sumigaw si Shia na lalamunan niya ang kanyang kinang na nakakuha ng atensyon ng lahat sa silid na ikinahihiya ni Hajime. Kinabukasan nakilala nila si Chang ang pinuno ng Adventurers Guild at pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa grupong ito ng tatlo kailangan niya ang kanilang tulong upang mahanap ang nawawalang tao. Ipinaliwanag ni Chang na si Will Kudeda ang anak ni Count Kudede na isang makapangyarihang tao ay nawala. Idinagdag ni Chang na si Will ay bahagi ng isang makapangyarihang partido ngunit sa panahon ng isang misyon hindi na sila bumalik na lumaki ang isang hinala na ang kaaway na kanilang nakatagpo ay makapangyarihan kaya't gusto ni Chang na ang partido ni Hajime ay pangasiwaan ang kaaway at iligtas si Will. Tinanggihan ni Hajime ang kanyang kahilingan dahil mayroon siyang sariling mga layunin na dapat makamit ngunit binigyan siya ni Chang ng alok na kung sakaling magkaroon ng problema si Hajime sa guild tutulungan siya ni Chang na ayusin ito. Sa kabila ng makatas na alok na ito nagdagdag si Hajime ng dalawa pang kahilingan na para kay Chang na gawin silang mga status plate at gagawin niya ang anumang sasabihin nila kung kailangan nila ng isang bagay na malugod na sinasang-ayunan ni Chang. Pagkalipas ng mga araw si Hajime at ang mga babae ay tumungo sa kung saan huling naroon si Will ngunit si Hajime ay nasa sabik sa iba at iyon ay bago sila makarating sa kanilang destinasyon. May isang nayo na tinatawag na or na may mga palayan at pagkaraan ng mga buwan ng pagkain ng karne ng halimaw gusto niyang itulak ang kanyang mukha sa isang mangkok ng kanin. Sa nayo na iyon tinutulungan ng Beroong si Aiko at ng ilan sa mga estudyante ang mga taga-nayon sa pagtatanim ng mga pananim. Pagkatapos ay nagtipon si Aiko at ang mga estudyante para kumain ng magkasama sa isang restaurant ngunit dahil tutol si Aiko sa ideya ng kanyang mga estudyante na sumabak sa labanan nag-aalala siya tungkol kay Cookie at sa iba pang ngunit tinitiyak sa kanya ng mga estudyanteng naruroon na magiging maayos sila. Mukhang nalilito ang may-ari ng restaurant at kapag tinanong ipinaliwanag nito na hindi na nila makakain ang mga pagkain sa kanilang mesa dahil may mga halimaw na lumilitaw sa mga bundok na pinipigilan ang mga mangangalakal ng pampalasa. Idinagdag niya na isang makapangyarihang partido ang ipinadala doon sa pangunguna ni Will ngunit pagkatapos nilang mawala ang lahat ng pag-asa ay tila nawala hanggang sa nagpadala si Chang ng isa pang partido upang harapin ito. Habang nag-uusap sila tungkol dito dumaan ang party maingay at maingay sa pangunguna ni Hajime. Nakilala nila ang boses at tumakbo si Aiko patungo sa kanya na pagtantong estudyante niya ito si Hajime. Habang sa una kinikilala siya ni Hajime mabilis niyang sinisikap na tila nagkamali si Aiko ngunit iginiit niya na si Hajime ang Hajime na kilala niya at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya. May sapat na si Yua at sinabihan si Aiko na huminahon at pagkatapos kumalma si Aiko ipinagtapat ni Hajime na siya ang Hajime na kilala niya. Kasunod nito pinili na lang ni Hajime na huwag pansinin siya at pag-usapan kung bakit wala si Saturday Ama malapit sa Goku ngunit naasar si Aiko at nagtanong kung sino ang mga babae. Ipinakilala ni Yua at Shia ang kanilang mga sarili bilang mga baby mama ni Hajime na ikinagulat ng lahat at ikinagalit ni Hajime dahil hindi niya nakikita si Shia bilang isang potensyal na kapareha ngunit siya ay sumagot at nagkwento kung paano ninakaw ni Hajime ang kanyang unang halik at nang marinig ito si Aiko ay naging full Karen mode at pinapagalitan si Hajime sa pagsisimula ng sarili niyang harem. Habang kumakain si Hajime nagsimulang magtanong si Aiko sa kanya ng maraming tanong para malaman kung ano ang nangyari sa kanya ngunit patuloy lang niyang sinasagot siya gamit ang marahas na sandstorm. Biglang isang blonde na kabalyero na nagngangalang David ang humampa sa mesa at sinimulan ang pagbifon kay Hajime sa pagiging bastos at ipinakita ang kanyang rasismo sa pamamagitan ng pagsasabi kay Shia na dapat niyang putulin ang kanyang mga tainga ng kuneho at kumain ng dumi tulad ng mga tunay na kuneho. Ibinaling ni David ang kanyang atensyon kay Yua ngunit nang siya ay insultuhan na niya siya ay binaril ni Hajime at nabasag ang kanyang sandata ng kanyang bala. Habang si Hajime ay patuloy na kumakain sa likuran niya tinitigan siya ni Yuka at naaalala kung kailan siya iniligtas ni Hajime sa labyrinth. Pagkatapos niyang kumain malakas na nagsalita si Hajime sa pandinig ng lahat na wala na siyang pakialam sa kanila ni ayaw niyang masangkot sila. Ang tanging hinihiling niya ay umalis sa kanyang paraan o sila ay magtatapos tulad ni David at ang kanyang baluti na nakikita kung paano malungkot ang Shia. Sinubukan ni Hajime na pasayahin siya ngunit ipinaliwanag ni Shia na ikinagulat niya na hindi gusto ng mga tao ang kanyang mga tainga ng kuneho.
Si Yua ay tumalon at sinabi na ang kanyang mga tainga ay cute na nagpapasaya kay Shia at kapag tinanong niya kung ganoon din ang iniisip ni Hajime, sinabi ni Hajime na hindi na naging dahilan upang muling malungkot si Shia. Gayunpaman ang mga snitches ni Yua ay nagsasabi kay Shia na hinimas ni Hajime ang kanyang mga tainga kapag siya ay natutulog na nagpasimulang magsabunot si Shia at gustong magkaroon ng mga anak ni Hajime. Pagkatapos sa pag-alis ng grupo, ipinangako ni Aiko na iuuwi niya silang lahat habang si Yuka ay nagsisisi na hindi pinasalamatan si Hajime sa pagligtas sa kanya. Sa isang silid malakas na nagsasalita si Aiko tungkol kay Hajime at sa kanyang mga kalamnan, ngunit si Hajime ay agad na nagpapadala doon upang makausap niya ito ng pribado na ikinagulat ni Aiko. Pagkatapos umiinom sila ng tsaa at sinabi ni Hajime kay Aiko kung bakit hindi siya babalik sa kanya. Sinabi niya kay Aiko ang katotohanan tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga lahi at kung paano sa panahon ng labanan ang ilang mga tao ay nagnanais ng kapayapaan at sa kanilang paghahanap para sa kapayapaan nalaman nila na ang kanilang Diyos ay ang puppet master na nilalaro ang mga tao tulad ng mga laruan at ginawa silang pumunta sa digmaan para lamang sa kanyang libangan. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga tagapagpalaya na gustong palayain ang mundo mula sa masamang Diyos na ito, ngunit bago nila ito magawa, ginawa sila ng Diyos na kaaway ng simbahan na naging dahilan upang mahuli sila ng sangkatauhan na naiwan lamang ng ilang tagapagpalaya na nabubuhay na tumakas at bumuo ng kanilang sariling labyrinths bilang proteksyon. Sinabi ni Hajime kay Aiko na gusto na lang niyang umuwi at kailangan niyang linisin ang mga labyrinth para magawa iyon, hindi na siya pinapansin o sinuman sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Aiko na hindi sumuko si Cory sa kanya, tumanggi na paniwalaan ang pagkamatay ni Hajime hanggang sa makita niya mismo ang katawan. Sinabi ni Aiko kay Hajime na si Cory at ang iba pa ay lumalakas, ngunit sa halip na maging masaya sinabihan ni Hajime si Aiko na babalaan si Cory at ang iba pa sa katotohanan kung paano siya namatay at kung paano sinadya ng isa sa kanyang mga estudyante ang kanilang magic sa kanya at si Cory na iyon. At ang iba ay dapat ding bantayan ang kanilang likod at pagkarinig nito ay natakot si Aiko. Gayunpaman kinabukasan si Aiko at ang kanyang mga estudyante ay nagpakita kay Hajime upang mag-alok sa kanya ng kanilang tulong sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsakay sa kanilang mga kabayo. Hinailan ni Hajime ang kanyang motorbike at sinabi sa kanila na hindi sila makakasabay sa kanya, ngunit nilapitan siya ni Aiko at hiniling kay Hajime na sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa nangyari. Matapos makita ang kanyang mga pakiusap, tumiklop si Hajime at pumayag na sumama sila sa kanya at kapag tinanong nila kung paano kasya silang lahat sa kanyang motor, ipinatawag ni Hajime ang kanyang sasakyan para magkasya silang lahat at makasama siya sa kanyang paglalakbay. Habang sumakay sa kotse, inilalabas ni Aiko ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang estudyanteng si Shimizu, ngunit pagkatapos siyang himukin ni Hajime para pakalmayan siya, si Aiko ay natutulog at sumandal sa kanya. Nang makita ito, kapwa nagseselo sina Yua at Shia at sinabing gusto nila ang parehong pagtrato. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sila at ipinadala ni Hajime ang kanyang mga drone na naghahanap ng tao at kasama nila nakita niya ang mga labi ng mga armas at kagamitan. Ang lahat ng mga armas ay sinunog at sa tabi ng krimen ay isang napakalaking bunganga mula sa malaking yapot ng isang hayop. Naglalakbay sila sa bundok naghahanap ng mga pahiwatig at sa wakas ay nakahanap sila ng talon. Naramdaman ni Hajime ang presensya ng tao sa likod ng talon at inutusan si Yua na hatiin ang tubig na parang siya si Moses. Pagkatapos pumasok sila sa loob upang makahanap ng isang lalaki na natutulog, kaya kinurot siya ni Hajime at nalaman na siya si Will Kudeda. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga tauhan ay na-corner at inatake ng isang itim na dragon at biglang si Will ay nagsimulang umiyak at nagtanong kung bakit siya masaya na nabubuhay habang ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay patay na. Nang makita ang lalaking ito na umiiyak sa galit ni Hajime at pinagalitan niya si Will dahil dito, na sinasabi sa kanya na ang maging masaya sa buhay ay isang magandang bagay at dapat siyang mabuhay ng buo upang parangalan ang kanyang mga nahulog na kasamahan. Habang naglalakad sila pauwi, nakaramdam sila ng malakas na presensya at biglang lumitaw ang itim na dragon at halos isama si Will kung hindi nakialam si Hajime. Sinisingil ng dragon ang kanyang malakas na hininga at mabilis na kumilos si Hajime dito, tumawag ng isang kalasag at pinuprotektahan ang lahat mula sa hininga ng dragon. Si Yuka ay tumalon at tinulungan si Hajime na hawakan ang kanyang kalasag at habang ang dragon ay nag-ambala, si Yua ay nagbigay ng isang bomba ng espiritu sa dragon na nagbukas ng espasyo para sa Shia upang hampasin ito gamit ang kanyang martilyo.
Tulad ng kanilang inakala na sila ay nanalo, ang dragon ay bumangon ng hindi nasaktan at nang muling sumubok ang Shia na umatake, ang dragon ay humampa sa kanyang daan patungo sa ilog. Si Hajime ay nagsimulang sumabog, ngunit ang dragon ay naglalayon lamang ng mga pag-atake nito kay Will at hinarangan ni Yua ang pag-atake. Habang sinusubukan ng iba na tumulong, sinabihan sila ni Hajime na umatras para hindi makahadlang at inutusan si Yua na protektahan silang lahat na ginawa niya. Nang walang anumang distraction, si Hajime ay pumasok sa trabaho, binaril ang pipong butiki at pinalo ang hininga ng dragon nito gamit ang kanyang napakalaking rifle. Sinimulan ni Hajime na labagin ang dragon na ito, sinuntok ang lakas ng loob nito at binato ito ng mga granada na sinundan ng mga putok ng baril na nagpabagsak sa dragon. Pagkatapos hinampis ni Hajime ang dragon sa hangin at kapag bumaba ito, inilagay niya ang kanyang napakalaking drilling machine dito upang tapusin ito. Ngunit ang dragon ay nagbunyi ng paraan mula sa kamatayan at muling naglalayon kay Will. Mula sa ilog sinunggaban ni Shia ang dragon at sinimulang hampasin ito gamit ang kanyang martilyo, ibinaba ito. Nang makitang natutulog ang dragon, tinuruan ni Hajime ang mga batang babae ng isang mahalagang aral na kailangan nilang tamaan ang isang dragon kung saan ito ay walang pagtatanggol, kaya kumuha si Hajime ng isang napakalaking pamalo at itinulak ito sa ibabang bahagi nito. Biglang tumili ang dragon ng masasayang ingay na parang batang babae na ikinagulat ng lahat, ngunit sa halip na huminto, itinulak pa ito ni Hajime para magsalita. Inamin ng dragon na ito ay talagang isang tao na ipinanganak ng dragon at nakiusap siya kay Hajime na bunutin ito bago siya bumalik sa normal at may napakalaking bara sa kanyang ibabang rehiyon. Nagtanong si Yua sa kanya at kapag hindi siya sumagot, paulit-ulit na hinampes ni Hajime ang baras gamit ang espesyal na Johnny C na sinasabi sa butiki na ito na huwag nang muling igalang si Yua. Sinimulan ni Hajime na itulak ito papasok at palabas, pinaiyak ang dragon na masayang luha ng kasiyahan at tinanong ang dragon kung paano pa siya mabubuhay kapag patay na ang ibang dragonborn. Ang dragon ay sumisigaw ng malakas, nakikiusap kay Hajime na huminto at ang iba ay nanunood ng may pagkasuklam. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng dragon na mula sa kanyang nakatagong nayon siya ay nagtungo sa isang misyon upang siyasatin ang mga nilalang mula sa ibang mundo, ngunit nang siya ay umidlip sa mga bundok, isang maitim na balabal na wizard ang nagpamala sa kanya ng kontrol sa isip na sinasabi sa kanya na target si Will at ang kanyang mga tauhan. Kahit na pagkatapos ng kanyang paliwanag, tumanggi si Will na maniwala sa kanya na inakusahan siyang nagsisinungaling, ngunit si Yua na isang 300 taong gulang na vampira ay tiniyak kay Will na sa paglipas ng panahon ang mga Dragonborn ay kilala na masyadong mapagmataas para magsinungaling. Nangako ang dragon na haharapin niya ang lahat ng mga kahihinatnan na naghihintay sa kanya, ngunit hiniling sa kanila na ipagpaliban ito para mapigilan niya ang wizard na tipunin ang kanyang mga halimaw at magdulot ng higit pang pinsala. Gayunpaman tinanggihan ni Hajime ang kanyang panukala at hiniling na mamatay na lang siya, ngunit bago gumawa ng anuman si Hajime, pinigilan siya ni Yua at kinumbinsi si Hajime na hindi nila kaaway ang dragon. Matapos marinig iyon, nakiusap ang dragon kay Hajime na bunutin ito dahil ayaw niyang mamatay na may nakaipit na stick sa kanyang ibabang rehiyon kapag siya ay naging tao. Kasunod nito, sinimulan itong bunutin ni Hajime, pinaikot-ikot ang kanyang loob habang gumagawa siya ng malakas na masasayang ingay. Pagkatapos ang dragon ay nag-transform sa isang era plotful na babae at pinasalamatan niya si Hajime para sa hindi malilimutang sensasyon ng napakalaking pamalo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tiyo at ipinaalam sa kanila na ang wizard na may maitim na damit ay naglalayo na gamitin ang kanyang mga halimaw upang salakayin ang bayan. Ginagamit ni Hajime ang kanyang drone at nakita na mayroong 60,000 sa kanila ang nagmamarcha patungo sa bayan, at habang iniisip nilang kakayanin ni Hajime ang mga halimaw, tumanggi siya at gusto lang niyang tapusin ang kanyang trabaho sa pagliligtas kay Will. Sinabihan sila ni Hajime na bigyan ng babala ang bayan kung ano ang darating, ngunit nagsimulang kumilos si Tiyo pagkatapos niyang maubos ang mana at ginamit ang kanyang mga pukana upang dalhin siya kay Hajime. Inisibinagsak ni Hajime si Will at kinaladkad si Tiyo sa lupa, at sa halip na sakit tinatamasa ni Tiyo ang sensasyon tulad ng kapwa Blonde Crusader mula sa kanusuba. Pagkatapos makumplito ni Hajime ang misyon, hiniling ni Aiko kay Hajime na tumulong na protektahan ang bayan mula sa wizard na may maitim na damit, at nagulat si Hajime nang marinig ang kahilingan nito dahil palagi niyang nakikita si Aiko bilang isang guro na palaging pinuprotektahan ang kanyang mga estudyante kaysa sa pagliligtas ng ilang sibilyan, at sinabi ni Aiko sa kanya na siya ay naging mahilig sa mga tao sa mundong ito at ayaw niyang itakwil ni Hajime ang kanyang sarili at ang iba pang bahagi ng mundo.
Sinabi sa kanya ni Hajime na ang kanyang mga pamamaraan ay maaaring isang bagay na hindi niya gusto ngunit ipinangako ni Aiko na palagi siyang magiging guro niya sa kabila ng kanyang mga aksyon. Kasunod nito sinimulan ni Hajime ang kanyang paghahanda paggawa ng mga pader ng depensa paglikas sa mga kababaihan at bata ng bayan at kahit na pagpapakain sa mga taong naiwan upang tumulong. Makalipas ang ilang oras tapos na ang pader at habang si Aiko ay nasa tabi ni Hajime nakikita niyang nag-aalala ito. Kaya tiniyak ni Hajime sa kanya na magiging maayos ang lahat at babalik sila ng ligtas. Mamaya sa gabi habang hinihintay ni Hajime ang mga kaaway na dumating si Yuko habang kinakabahan nagpasalamat sa kanya sa ginawa niya noon at nangako na babayaran niya ang pabor sa labanang ito ngunit malamig na tumugon si Hajime sa kanya. Sa kanyang pag-alis sinabihan ni Hajime si Yuko na huwag mamatay na nagpapangiti sa kanya at nag-udyok sa laban. Biglang tinawag ni Hajime si Tio na nagtatago sa likod ng puno tinanong siya kung bakit siya nagtatago. Humihingi ng oras si Tio kay Hajime dahil may gusto siyang hilingin sa kanya ngunit hindi pinansin ni Hajime si Tio na parang wala siya doon. Sa halip na madismaya talagang nasiyahan si Tio at nagsimulang sumirit ng masasayang ingay na nag-udyok kay Hajime na bigyan siya ng atensyon. Pagkatapos ay hiniling ni Tio kay Hajime na hayaan siyang sumama sa kanyang paglalakbay pagkatapos ngunit tinanggihan niya ito at ito ay nagpapahina kay Tio. Sinabi niya kay Hajime na tatawagan niya itong master o daddy mula ngayon at nakikiusap na panoorin siya sa darating na laban. Makalipas ang ilang sandali lumitaw ang mga kalaban sa harap nila at habang handa na sila para sa labanan may isa pang bagay na gagawin si Hajime na kinasasangkutan ni Aiko. Bumaling siya sa mga tao ng bayan at binigyan sila ng talumpati na ipagmamalaki ni Erwin Smith. Sinabi niya sa kanila na si Hajime at ang kanyang koponan ay ipinadala ng isang Diyosa na kasama nila na ipinadala ng mga langit at sinasabing ang Diyosa ay si Aiko sa lahat ng oras na ito habang si Aiko ay nalilito sa kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Hajime na kasama si Aiko sa kanilang panig ang tagumpay ay isang garantiya at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos ang si Aiko sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang rifle at pagbaril nito sa mga lumilipad na halimaw na nag-aalis ng marami sa kanila ng sabay-sabay na ginagawang ang mga tao ay nagagalak sa pangalan ni Aiko. Pagkatapos tulad ng Power Ranger si Hajime at ang mga batang babae ay nag-pose at nagpapakita ng kanilang mga armas na pinili at habang ang iba ay mukhang cool si Tio ay naglalaway sa singsing na ibinigay sa kanya ni Hajime sa pag-aakalang gusto niyang magkaroon ng kanyang mga anak. Gayunpaman sinabihan ni Hajime si Tio na ibalik ito sa kanya pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng dragon sa tabi ng singsing upang bigyan sila ng tagumpay. Pagkatapos nagsimula silang magpasabog gamit ang kanilang mga bala at pagsabog na nagpapadala sa mga halimaw na ito ng diretso kay Ace. Gamit ang singsing ginagamit ni Tio ang kanyang dragon powers at nagpapadala ng hollow purple sa mga steroid sa mga halimaw na ito kasama si Yua na nagko-cosplay kay Laxus na kuryente sila at pinaulanan sila ng maliit na araw. Habang nagpapatuloy ang labanan at pinasabog ni Hajime ang kanyang Gatling gun kasama si Shia at ang kanyang bazooka si Tio ay naubusan ng kapangyarihan at nawala ang kanyang singsing habang si Yua ay malapit na sa kanyang limitasyon. Ipinatawag ni Hajime ang kanyang motorsiklo at kasama si Shia sa kanyang likod at si Yua ay nagpatawag ng Thunder Dragon si Hajime ay pumikit sa mga halimaw habang inuutusan si Shia na ay target ang mastermind upang i-deactivate ang mga halimaw. Gamit ang kapangyarihan ng plot armor sa kanilang panig pinalakpakan ni Hajime ang mga goons na ito gamit ang kanyang revolver pinasabog ang mga ito sa ulo at binaon sila ng mga granada kasama si Shia na humahampas sa mga handgal na ito na parang naglalaro ng whack-a-mole. Pagkatapos nahanap ni Hajime ang wizard at nang ang wizard ay natakot kay Shia si Hajime ay pinaputukan siya ng malamig ngunit nang lumapit siya sa wizard natuklasan niya ang isang bagay na masama. Kinabukasan kinaladkad ni Hajime ang wizard pabalik sa iba at nabigla si Aiko nang makitang ito ang kanyang estudyante si Shimizu. Tulad ng isang supervillain buong pagmamalaking sinabi ni Shimizu na ginagawa niya ito upang patunayan na siya ay isang kamangha-manghang sigma sa mga demonyo sa halip na isang loser beta sa mga tao. Ipinagtapat ni Shimizu na nakilala niya ang isang demonyo at nakipagkasundo dito sinabihan si Shimizu na palakpakan si Aiko sa pag-iral ngunit siya ay asar na ang kanyang hukbo ay nabura at tinuro niya si Hajime tinanong siya kung anong uri ng sandata ang mayroon siya at sinabihan lang ni Hajime si Shimizu na maging mabuti talunan. Sa kabila ng lahat ng sinasabi niya umaasa si Aiko na gagana ang kanyang pananalita sa Naruto. Hiniling niya kay Shimizu na buksan ang kanyang mga mata at bumalik sa pagiging estudyante niya tulad ng iniisip niyang nagtagumpay siya.
Hinawakan siya ni Shimizu at binantaang sasaksakin ang kanyang leeg gamit ang isang lason na karayom hinihingi kay Hajime na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang armas at pareho ng kanyang mga baby mama para sa kanya upang pumalakpak. Biglang tumalon si Shiya para iligtas si Aiko at sabay silang tinamaan ng laser ni Shimizu. Nagmula ito sa isang third party at binaril ni Hajime ang salarin gamit ang kanyang baril ngunit nagawa pa ring makatakas ng salarin. Mabilis na pinuntahan ni Hajime si Aiko, ininom ang kanyang banal na tubig at inilipat ito kay Aiko gamit ang bibig sa bibig na may dagdag na dila upang gamutin ang pinsala ni Aiko. Samantala nakikiusap si Shimizu kay Aiko na iligtas siya at kahit natanungin ni Hajime ang kanyang intensyon, naniniwala si Aiko na maibabalik si Shimizu sa magandang panig. Nagsimulang magmakaawa si Shimizu kay Hajime na pagalingin siya, nakikiusap na tapat na siya ngayon sa kanyang ngunit sa halip na mag-ipon si Hajime ay nagtanim ng dalawa pang bala kay Shimizu na ipinadala siya sa maamo si Hades. Naluluha hiniling ni Aiko kay Hajime na ipaliwanag kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa at sinabi lang niya kay Aiko na kinamumuhian niya ang Vinland Saga at na si Shimizu ay kanyang kaaway. Umalis sila at kinabukasan sakay sa kotse tinawag ni Will si Hajime dahil alam nilang dalawa na namatay si Shimizu nang hindi nabaril at napagtanto nilang lahat na naging mabait si Hajime kay Aiko sa pamamagitan ng paggawa ng kamatayan ni Shimizu sa kanyang mga kamay at hindi sa Aiko's para maipagpatuloy niya ang pagiging mahusay na guro siya noon pa man. Sa isang lugar sa mga imburnal may nagaganap na pangangalakal ng alipin at kabilang sa mga alipin ay isang cutie na asulang buhok na nakatali sa isang lubad na tumatawag sa kanyang ina. Bumalik sa lungsod, muling nakipagkita si Will kay Chan at nang matapos ang misyon humingi si Hajime kay Chan ng dagdag na plato para sa kanilang bagong miyembro na si Tio. Pagkatapos na natili sila sa isang silid ng hotel at habang hinihiling ni Shi na isama siya ni Hajime sa paglilibot sa lungsod, si Hajime ay tahimik at nakatingin sa labas ng bintana. Sa labas ay may ilang taong sumusunod kay Hajime at sa kanyang grupo ngunit napansin na sila ni Hajime at hindi na nag-aalala kung may NPC o si Goku mismo. Natutulog si Tio sa kanyang bangungot. Kasama niya ang kanyang ama na nagsasabi sa kanya na kailangan nilang talunin ang kanilang tunay na kaaway na Diyos. Ipinangako niya kay Tio na isang araw ay darating ang isang nilalang na may kakayahang talunin ang Diyos at sasabihin sa kanya na mabuhay. Pagkatapos pagkaraan ng mga taon, nakilala ni Tio ang kanyang nakatatanda na nagpaalam sa kanya na tinawag ng Diyos ang mga nilalang mula sa ibang mundo at naaalala ang sinabi ng kanyang ama, gusto niyang siya mismo ang mag-imbestiga sa kanila at sabihin sa mga matatanda na malapit nang magbago ang mga bagay. Sa kanyang pagtulog namimilipit si Tio sa kaligayahan habang hinahampas siya ni Yua para gisingin siya. Samantala sina Hajime at Shi ay namamasyal sa lungsod at pumasok sa isang aquarium. Doon nakasalubong nila ang isang mukhang Chad na isda na may pin-8 na panga na nagngangalang Lemon na marunong magsalita. Tinanong ni Lemon si Hajime kung paano niya matutukoy ang mga halimaw at sinagot niya ito dahil kinain niya ang mga ito. Kasunod nito nagkwento at luhaan ang dalawa kung saan sila nagsasama bilang homies. Hiniling ni Shi kay Hajime na ipagpatuloy ang kanilang date at nang makitang nakulong ang kanyang homie, pinalaya ni Hajime si Lemon sa lawa upang maging pinakamadaldal na isda sa dagat. Bago umalis, binigyan sila ni Lemon ng impormasyon tungkol sa isang maliit na sirena na nahuli upang ibenta bilang isang alipin at binalaan si Shi na maaaring siya ay maging target. Sa palengke pinagchichismisan ni Tio at Yua ang tungkol sa date ni Shi kay Hajime at habang sinusubukang galitin ni Tio si Yua dahil sa pangalawang kalikot, sinabi ni Yua na hindi siya nag-aalala tungkol sa mabalahibong babaeng iyon. Samantala ganoon din ang ginagawa ni Hajime at Shi na nagchichismisan tungkol kay Tio at pareho silang sumang-ayon na sa kabila ng kanyang pagiging napakasama, masaya sila na si Tio ay bahagi ng kanilang partido. Biglang huminto si Hajime sa kanyang mga landas at sinabi kay Shi na nakakakita siya ng maliliit at mahihinang nilalang sa ibaba niya sa mga imburnal. Pagkatapos pumunta doon sina Hajime at Shi at nakahanap ng isang maliit at mahinang babae at habang nangyayari ito ang mga mangangalakal ng alipin ay nataranta habang ang batang babae na kanilang ibebenta ay nakatakas. Inalis ni Hajime ang babae mula sa mga imburnal at kinilala ito ni Shi bilang isang sirena. Nagising ang sirena at ipinakilala ang sarili bilang si Mew. Kasunod nito pinaliguan ni Shi si Mew at pinakain ang kanyang pagkain na nagpapasaya sa kanya. Pumasok si Hajime na may dalang hairdryer, ginagamit ito para patuyuan ang buhok ni Mew at pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa kanya. Bumalik kay Yua habang iniisip ni Tio na dapat mag-ingat si Yua sa pakikibahagi sa kanyang lalaki. Naisip ni Yua na walang gagawin si Hajime dahil si Yua ang kanyang espesyal.
At kapag tinanong niya kung ano ang nararamdaman ni Tio kay Hajime, ang pakialam lang ni Tio ay palakasin pa niya ang kanyang mga ingay sa kasiyahan. Bumalik kay Mew na laman nilang nahiwalay siya sa kanyang ina at kinidnap ng mga mangangalakal ng alipin. Napagtatanto na kailangan nilang gawin ang tungkol kay Mew, iminungkahi ni Hajime na dalhin siya sa mga Royal Guard upang maibalik sa bahay, ngunit nakiusap si Mew sa kanya na ampunin siya bilang kanila. Gayunpaman dinadala pa rin siya ni Hajime sa mga gwardya at kahit na umiiyak si Mew, lumayo si Hajime, iniwan si Mew ng tuluyan. Habang naglalakad sila palayo, iniisip kung tama ba ang ginawa nila. Isang pagsabog ang nangyari at tumakbo sila pabalik upang makitang nawasak ang base ng mga gwardya at isang mensahe mula sa mga mangangalakal ng alipin na nagsasabi kay Hajime na dalhin si Shi para salubungin sila o mamatay si Mew. Habang tinatangkilik ni Yua at Tio ang kanilang tsaa tulad ng ilang marangyang sibilyan, isang bandido ang nahadya sa isang pader at mula rito ay lumabas sina Hajime at Shi Hajime na ipinaliwanag ang sitwasyong kinakaharap nila at nang walang anumang kinakailangang motibasyon. Masayang sumali sina Yua at Teo sa kanyang misyon na iligtas si Mew at sirain ang negosyong pangkalakalan ng alipin. Nahati sila sa dalawang pangkat at napalapit sila sa mga mangangalakal ng alipin at nailigtas pa ang ibang mga alipin sa mga imburnal. Sa hideout ng bandido, si Mew ay itinago sa isang aquarium at inaabuso siya ng pinuno ng bandido. Ngunit bago siya gumawa ng anumang bagay na nakamamatay, nagpakita si Hajime, sinipa siya ng truck at pinatay siya. Nabasag ni Hajime ang aquarium at umiiyak, tumakbo si Mew sa kanyang yakap na may ngiti. Pagkatapos ay hiniling ni Hajime kay Mew na ipikit ang kanyang mga mata at pagkaraan ng ilang minuto binuksan niya ito upang makitang lumulutang sila sa itaas ng langit. Sa ilalim nila nagsimulang pumutok ang mga tagwa na nagbibigay kay Mew ng isang furry workshow na nakakatakot sa kanya. Biglang lumitaw ang isang itim na ulap na sinusundan ng isang trail ng kidlat at sinisira nito ang iba pang mga tagwan sa kagandahang loob ni Yuat at ng kanyang mahika. Bumaba si Hajime at pagkatapos makita si Mew, hindi makapaniwala si Yuat kung gaano siya kakyut at pinuri si Mew sa pagiging malakas na nagpaiyak sa kanya. Pagkatapos niyakap ni Mew si Hajime at tinawag siyang papa, tinatanggihan siyang tawagan ng kahit ano pa sa kabila ng pagmamakaawa niyang tawaging daddy. Matapos makita ang pakikipag-ugnayan na ito, ang lahat ng mga batang babae ay nakikiusap kay Hajime na mag-pump ng isang sanggol sa loob nila upang sila ay maging mommy at daddy ng magkasama. Makalipas ang ilang linggo, nagmamaneho sila sa isang disyerto upang makarating sa isang bagong bayan at habang si Hajime ang nagmamaneho ng kotse, si Shia ang nagmamaneho ng motorbike, umiikot-ikot para makita ng lahat na ikinagalit ni Hajime kaya gusto niyang suntukin siya mula sa likuran. Hiniling ni Mew kay Hajime na hayaan siyang magmaneho, ngunit sinabi ni Yuat kay Mew na hindi maabot ng kanyang mga paa ang gas. Si Hajime ay tumingin sa unahan at nabigla nang makita si Shia na nag-cosplay kay Kik Butowski habang si Tayo ay creamy sa backseat. Pagkatapos narating nila ang bayan at ipinaalala nito kay Hajime kung kailan siya muntik nang mamatay sa labyrinth dahil ito ang kaparehong bayan noon. Pumasok sila sa guild at binigay ang pinuno ng guild si Lua. Isang liham mula sa kapwa leader ng guild si Chong, at sa loob ng liham ay si Chong ay tumitingin tungkol kay Hajime at sa kanyang kamangha-manghang party kay Lua at kung paano nila natalo ang 60,000 katao sa isang gabi. Biglang pumasok ang dating kaklase ni Hajime na si Endo at nagsimulang magpanik na nagsasabing may mga demonyo sa labyrinth. Nagulat si Endo na makita kung gaano kalaki ang naging sigma ni Hajime at natutuwa rin siyang makita siyang buhay. Napagtantong nakaligtas si Hajime sa labyrinth, nakiusap si Endo sa kanya na sumama sa kanya sa labyrinth bago mamatay ang iba. Ilang oras bago sa labyrinth, nalilito si Cookie at ang iba pa kung bakit walang halimaw sa ika-19 na palapag, ngunit sinabi ni Shizuko sa kanila na mayroon siyang masamang pakiramdam. Sa sahig nakita ni Endo ang dugo ng isang halimaw at sa pamamagitan nito nagsimula silang mag-imbestiga at napagtanto na mayroong isang halimaw na namatay sa kamay ng isang mas malakas na halimaw. Biglang isang boses ang umalangaw sa labyrinth at mula sa kadiliman lumabas ang isang mapanlinlang na babaeng demonyo na nagngangalang Ketlie kasama ang kanyang healer bird. Sinulyapan niya ang party at inalok ang kanilang pinakamalakas na miyembro, si Cookie, na sumali sa panig ng demonyo. Tinanggihan ni Cookie ang kanyang imbitasyon, ngunit sinabi sa kanya ni Ketlie na ang isang kaibigan niya ay sumali na at dapat niyang gawin ang parehong, kung saan sinabihan siya ni Cookie na mabulunan siya ng kanin. Pagkatapos ng isa pang pagtanggi, na-activate ni Ketlie ang kanyang mga halimaw at madali nilang sirain sina Shizuko at Suzo.
Ginagamit ni Kyori ang kanyang healing magic para pagalingin ang kanyang mga miyembro at bigyan sila ng motibasyon na lumaban, ngunit walang silbi ang kanilang mga pag-atake habang tinatangkilik ng mga halimaw ang bawat pagtatangka. Si Shizuko ay buong lakas nang malaman na sila ay na-corner. Sinabihan ni Shizuko si Endo na may mga kasanayan ng isang assassin na lumabas ng labyrinth at iulat ito kay Captain Meld. Habang tinatapos ni Endo ang kanyang kwento, nagsimulang kumain ng malakas si Meng na ikinagalit niya at pinaiyak si Mew, ngunit ibinalik ni Hajime si Endo sa kanyang pwesto dahil sa hindi paggalang sa kanyang anak, at pagkatapos na makita ito, kumbinsido ang mga babae na handa na si Hajime na gawin silang mga sanggol. Bumalik sa kanyang kwento sa panahon ng pakikipaglaban ng bayani kay Ketlia na unlock ni Cookie ang kanyang Super Saiyan at pinatay ang isa sa mga halimaw doon, ngunit habang siya ay ginulo, ginamit ni Ketlia ang kanyang dark magic at nag-shoot ng madilim na fog sa hangin upang sirain ang mga bayani, ngunit ginagamit ni Suzo ang kanyang mahika para gumawa ng force field para protektahan siya mga kaibigan mula sa hamog. Gayunpaman, pinatawag ni Ketlia ang dalawang halimaw sa loob ng force field at sinaksak nila si Suzo mula sa likod dahilan upang mawala ang force field na iniwan silang mahina. Mabilis na kumilos si Cookie at pinasabog ang hamog mula sa kanila habang si Suzo ay nagiging bato at nawawala ng buhay. Iminungkahi ni Shizuko na umatras sila at nang tumanggi si Cookie, sinampal niya ito at sinabihan siyang mag-isip ng mahinahon para sa kanilang kapakanan. Habang nangyayari ito, pumunta si Endo sa ikapitong palapag upang iulat kay Kapitan Meld ang nangyari, at habang si Endo ay bigo sa paglayas, pinuri siya ni Meld dahil sa kanyang katapangan. Biglang nagpakita ang isa sa mga halimaw ni Ketlia at sinimulang salakayin ang lahat ng mga gwardya sa sahig na iyon na nagbabantay sa teleportation circle. Napagtantong may problema sila, sinabi ni Meld kay Endo na pumunta sa ibabaw at balaan ang lahat tungkol sa kung ano ang darating na magdadala kay Endo kay Hajime. Bumalik sa partido ng mga bayani, lalo pa silang napaatras, at dahil sa desperasyon iminumungkahi ng ilan sa mga miyembro na sundin nila ang mga salita ni Ketlia at sumali sa angkan ng demonyo na nagdudulot ng pagtatalo sa pagitan nila. Biglang nagpakita si Kapitan Meld na duguan at sinabihan niya silang mabuhay, ngunit mula sa likuran niya nasaksak siya ng isang halimaw at nahulog sa kanyang kamatayan. Si Cookie ay sumisigaw sa galit at sinisingil ang kanyang kapangyarihan habang pinipilit ang kanyang katawan sa limitasyon. Inatake niya si Ketlia, tinalo ang kanyang mga halimaw at nagawang tamaan ang kanyang mapanlinlang na katawan. Ngunit nang akmang sasaksakin niya ito, huminto siya at nakita ang kwintas ni Ketlia na may larawan kasama ang asawa. Tinawag ni Ketlia si Koiki na tulala at inatake siya mula sa ibaba. Bumalik sa ibabaw, hiniling ni Endo kay Hajime na iligtas ang kanyang mga dating kaibigan, ngunit sa kanyang sorpresa sinabi ni Hajime kay Endo na hindi na niya sila kaibigan at wala siyang interes na ilagay ang kanyang sariling buhay sa linya para sa kanila. Si Endo ay patuloy na nagmamakaawa at nag-trigger ito kay Hajime na alalahanin sina Kaori at Yuko na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang mabuting tao. At nang tanungin siya ng kanyang mga babae kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, nagpa siya si Hajime na iligtas sila. Sa labyrinth, ang mga bayani ay nahaharap sa isang krisis at si Shizuko lamang ang lumalaban pa, ngunit dinaig siya ng mga halimaw na naging dahilan upang siya ay masuka ng dugo. Tumakbo si Kaori patungo sa kanya habang pinuprotektahan siya ni Suzo mula sa mga halimaw, at habang wala sa mana sinabi ni Kaori kay Shizuko na gusto niyang gugulin ang mga huling sandali kasama niya. Sa kanyang puso humihingi ng paumanhin si Kaori kay Hajime sa hindi pag-iligtas sa kanya, ngunit biglang isang pag-atake mula sa itaas ang nagpatalsik sa mga halimaw na ikinagulat ni Ketlia sa kanyang kaibuturan. Habang naaayos ang alikabok, lumitaw si Hajime at hindi makapaniwala si Kaori sa kanyang mga mata. Ilang sandali bago ang bilis ni Hajime ay tumakbo sa buong labyrinth at biglang huminto at hinugot ang kanyang driller upang mag-drill down at laktawan ang buong labyrinth upang dumiretso sa iba. Tumalon si Hajime at ang iba pa, naiwan si Endo na nabigla at dumating sa tamang oras upang iligtas ang iba. Hindi makapaniwala si Shizuko na buhay pa si Hajime at ibinangga niya ito, sinabihan siyang huminahon. Sinimulan ni Hajime ang kanyang marching order na sinasabi sa kanyang mga babae na alagaan ang mga nasugatan at protektahan ang iba. Pagkatapos ng walang pagpapakilala, nagsimulang mag-usap sina Hajime at Ketlia sa isa't isa, ngunit biglang sumuntok si Hajime sa manipis na hangin at mula rito naglabas siya ng isang halimaw na inilantad ang murang mga panlilinlang ni Ketlia. Sinimulan ni Hajime na pasabugan ang kanyang akimbo, pinalabas ang mga halimaw sa mabilis na bilis na walang iniwang buhay na halimaw.
Hindi makapaniwala si Ketlia sa halimaw na kaharap niya at pinatawag niya ang isang halimaw na pagong na naglulunsad ng laser kay Hajime ngunit nagpatawag siya ng isang kalasag upang harangan ito at halos magrikit ang pagbuhos ng laser kay Ketlia at tinamaan ang kanyang healer bird. Nagtatago ang pagong sa ilalim ng kabibi nito ngunit hindi nito pinipigilan si Hajime na barilin ito at tuluyang sirain. Nang makita kung gaano siya kakulit hindi makapaniwala ang mga bayani na itong si Chad ay ang Hajime ng beta na kilala nila. Naalala ni Daisuk ang kanyang kasalanan at nagsimulang magpanik sinabi kay Endo na nagsisinungaling siya at patay na si Hajime ngunit sumulpot si Yua at tinitigan si Daisuk ng mga dagger na tinatakot siya. Mas maraming halimaw ang lumitaw at habang sugatan sinubukang pilitin ni Suzo ang sarili na tumulong ngunit pinigilan siya ni Yua at ipinakita sa kanya kung paano ito ginagawa pagdating sa mahika sinisipsip ang mga halimaw sa kanyang black hole. Mas maraming halimaw ang sumusubok na salakayin sina Shia at Tio ngunit ang mga badis na ito ay madaling mahawakan ang mga ito ng madali. Matapos itong makita nagpadala si Ketlia ng isang higanteng ahas kay Cory ngunit nakita ito ni Hajime at naghagis ng espada para magamit ni Shizuko at ginamit niya ito para gumawa ng snake sushi. Napaatras si Ketlia ay gumamit ng desperado na galaw at itinapon ang kanyang dark fog kay Hajime bago tumakbo palayo at habang nagpanik ang lahat pinigilan ni Hajime si Ketlia at sinabi sa kanya na hindi katulad ng iba hindi siya ordinaryong tao. Itinutok niya ang kanyang baril kay Ketlia at tinanong siya tungkol sa kanyang layunin at nang tanggihan niya ito binaril siya ni Hajime ng 2 beses. Sinabi sa kanya ni Hajime na alam niyang narito si Ketlia upang makakuha ng sinaunang mahika hindi sa pamamagitan ng pag-alis ng labyrinth ngunit sa pamamagitan ng pagkuha nito mula sa isang taong gumawa nito. May sapat na si Ketlia at binalaan si Hajime na ang kanyang kasintahan ay maghihiganti para sa kanya ngunit walang pakialam si Hajime kung ito ay isang Diyos o mga demonyo dahil papatayin niya silang lahat. Nakiusap si Cookie kay Hajime na iligtas si Ketlia ngunit hinayla pa rin niya ang gatilyo walang pakialam sa iniisip niya. Pagkatapos pinagaling ni Shia si Captain Mel na malapit nang mamatay at nang magpakita si Yua tinapik ni Hajime ang kanyang ulo senyales para sa isang mainit na cardio mamaya ngunit naalarma sila ni Shia na ang iba ay darating. Nilapitan ni Kyori si Hajime at nagsimulang umiyak at humingi ng tawad sa kanyang kabiguan na nagseselos kina Shia at Yua. Ginagamit ni Hajime ang kanyang pulso para pakalmayan si Kyori ngunit sa halip niyakap niya ito na lalong ikinagalit ni Yua at Shia. Samantala hindi masaya si Cookie sa nangyari at habang pabalik sila sa ibabaw sinubukan niyang magreklamo ngunit sinabi sa kanya ni Hajime na sa mundong ito ay kumain o kumain. Itinutok niya ang kanyang baril kay Cookie at binalaan siya na huwag makahadlang o haharapin niya ang parehong kapalaran walang pakialam na sila ay dating magkaibigan. Habang naglalakad sila palabas ng labyrinth sinalubong sila ng mga sundalong handang makipaglaban ngunit matapos makitang ligtas ang mga bayani hinayla pabalik ni Lua ang mga tropa. Matapos makita ang bagong Hajime iniisip ni Kyori kung nagbago na ba siya at pagkatapos magpaalam kay Shizuko hiniling ni Kyori kay Hajime na hayaan siyang sumali sa kanyang partido. Habang tumututol si Yua sa kanyang ideya tumanggi si Kyori na umatras kay Yua at sa kanyang mga curtain na melon at sinabi ni Kyori kay Hajime na mahal niya siya na ikinagulat ng lahat ngunit tinanggihan ni Hajime ang kanyang damdamin at ipinagtapat na mahal niya si Yua. Gayunpaman tumanggi si Kyori na matalo kay Yua at humiling na sumali sa kanilang partido at sa halip na tanggihan tinanggap siya ni Yua upang patunayan kung sino ang pinakamahusay na baby mama para kay Hajime tinatanggap ang kanyang hamon kung sino ang pinakamagaling na lumamon sa Golden Pickle ni Hajime. Bigla hiniling ni Kyori kay Hajime na ipaliwanag kung bakit tinawag siya ni Mew na papa at kung gaano karaming mga baby mama ang mayroon siya at mabilis na hinayla ni Shizuko si Kyori para pakalmayan siya. Nararamdaman ni Hajime ang lahat ng bagay ngunit pagkatapos na pakalmayan siya ni Yua at ng mga babae sinabi niya kay Kyori na umalis sila sa umaga. Kinagabihan nakipagkita si Shizuko kay Hajime para ibalik ang kanyang espada ngunit pagkatapos sabihin ni Hajime na pagmamayari na niya ito pinasalamatan siya ni Shizuko para dito at pinuri siya kung gaano siya naging sigma. Dumating sina Yua at Kyori tinawag si Shizuko ang huling plot boss at pagkatapos mahuli umalis silang lahat kasama si Kyori sa isang bahagi ng kanilang party. Habang sinusubukang sabihin ni Cookie pinigilan siya ni Shizuko para makasama si Kyori kay Hajime. Nang hindi lumilingon at kinabukasan nagpaalam si Kyori sa lahat at si Shizuko ay nagbigay kay Kyori ng kanyang basbas.
Ipinatawag ni Hajime ang kanyang sasakyan at sa paglalakbay hindi tinanggap ni Kyori na maupo si Yua sa tabi ni Hajime ngunit sinabihan siya ni Tio na pumila dahil maraming batang babae ang nakapila kay Hajime at lahat sila ay nabubuhay ng maligaya magpakailanman nagbabahagi ng parehong sausage.